Ladies and gentlemen, welcome to my worth watching YouTube channel. Let's dive into the world of entertainment. Uncover the latest news and events around us. Explore intriguing and diverse important topics. Get ready to be informed and entertained. Don't miss out to hit that subscribe button below for more engaging contents. Hit the notification bell to stay updated, and do not forget to click like and share buttons, and comment down below the video description. Ating pag-uusapan sa oras na ito ang isa sa mga kontrobersyal na relihiyon na kinikilala sa buong mundo bilang isa sa mga tinatawag na kulto o yung may maling doktrina at hindi maituturing na isang Kristiyanong relihiyon. Ating alamin kung bakit nalilihis ang doktrina o paniniwala ng relihiyong Jehovah's Witness. Ang sekta ng pananampalataya na kilala sa tawag na Saksi ni Jehovah ay nagsimula sa Pennsylvania, USA noong year 1870 bilang isang klase sa pag-aaral ng Biblia sa pangunguna ni Charles Taze Russell. Tinawag ni Russell ang kanyang grupo na Millennial Dawn Bible Study. Nagsimula si Charles T. Russell na magsulat ng kanyang mga libro na tinawag niyang The Millennial Dawn na kinapapalooban ng 6 na volumes bago ang kanyang kamatayan at naglalaman ng mga katuruan na pinanghahawakan ngayon ng mga saksi ni Jehovah. Matapos ang kanyang kamatayan noong 1916, ipinagpatuloy ng kanyang kaibigan at kahalili na si Judge J. F. Rutherford ang pagsusulat ng ikapito at panghuling volume ng The Millennial Dawn, The Finished Mystery, noong 1917. Ang Watchtower Bible and Tract Society ay naitatag noong 1886 at mabilis na naging behikulo sa pamamagitan ng kilusan na tinatawag na Millennial Dawn at nag-umpisang magpamahagi ng kanilang paniniwala sa iba. Ang grupo ay tinawag din na Russellites hanggang year 1931 hanggang sa ito ay palitan ng pangalang Saksi ni Jehovah dahil sa pagkakaroon ng pagkakabaha-bahagi sa organisasyon. Ang grupong humiwalay sa Russellites ay tinawag na Bible Students. Ano ang pinaniniwalaan ng mga saksi ni Jehovah? Ang isang masusing pag-aaral sa kanilang doktrina sa mga mahahalagang paksa katulad ng pagka-Diyos ni Kristo, Trinidad, Banal na Espiritu, at ng katubusan, ay nagpapakita ng tahasang paghiwalay sa katuruan ng mga unang Kristiyano. Sinasalungat nila ang mga katuruan ng Biblia gaya ng kanilang turo na si Jesus ay siya ring Miguel Arcangel, ang pinakamataas sa lahat ng nilikha ng Diyos. Salungat ito sa katuruan ng Biblia na si Jesus ay Diyos, ayon sa Juan 1, talata 1 hanggang 4 at 14, Juan 8, talata 58, Juan 10, talata 30. Naniniwala ang mga saksi ni Jehovah na ang kaligtasan ay makakamit sa pamamagitan ng kombinasyon ng pananampalataya, mabubuting gawa at pagsunod. Sinasalungat ito ng napakaraming mga talata ng Biblia na nagtuturo na ang kaligtasan ay sa biyaya lamang sa pamamagitan ng pananampalataya, ayon sa Juan 3, talata 16, Efeso 2, talata 8 hanggang 9, Tito 3, talata 5. Tinatanggihan ng mga saksi ni Jehovah ang Trinidad at naniniwala sila na si Jesus ay isa lamang nilikha ng Diyos at ang banal na Espiritu ay walang buhay na kapangyarihan lamang ng Diyos. Tinatanggihan ng mga saksi ni Jehovah ang konsepto ng paghalili ni Hesukristo para sa mga makasalanan at sa halip ay pinaniniwalaan nila ang teorya ng pagbayad ng ransom sa kasalanan ni Adan. Paano ipinagtatanggol ng mga saksi ni Jehovah ang kanilang mga katuruan? Una, itinuturo nila na ang iglesia, di umano, ay naligaw sa loob ng daan-daang taon, kaya't muli nilang isinalin ang Biblia sa tinatawag nilang New World Translation. Iniba ng Watchtower Bible and Tract Society ang mga teksto sa Biblia upang suportahan ang kanilang maling doktrina, sa halip na ibase ang kanilang paniniwala sa aktual na itinuturo ng Biblia. Dumaan ang New World Translation ng mga saksi ni Jehovah sa napakaraming edisyon o rebisyon, habang natutuklasan nila ang napakaraming katuruan ng Biblia na sumasalungat sa kanilang doktrina. Ibinabase ng The Watchtower ang kanilang mga paniniwala at doktrina sa orihinal na mga turo ni Charles Taze Russell, Judge Joseph Franklin Rutherford, at ang kanilang mga kahalili. Ang mga namumuno sa Watchtower Bible and Tract Society ang siyang tanging may karapatan lamang sa pag-unawa sa Biblia. Sa madaling salita, itinuturing ng mga saksi ni Jehovah na ang mga namumuno sa Watchtower Bible and Tract Society lamang ang may karapatang magpaliwanag sa bawat talata ng Biblia at ipinagbabawalan ang pribadong interpretasyon ng Biblia sa mga miyembro. Ito ay direktang pagsalungat sa itinuro ni Apostol Pablo kay Timoteo,
at sa atin din naman bilang mga mananampalataya, na mag-aral ng buong sikap ng salita ng Diyos, upang maging manggagawa na walang dapat ikahiya na tapat na nagtuturo ng katotohanan. Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya, na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan, 2 Timoteo 2, talata 15. Ang katotohanang ito ay isang malinaw na katuruan mula sa Diyos para sa kanyang mga anak na maging katulad ng mga Kristiyano sa Berea na sinaliksik ang banal na kasulatan araw-araw upang malaman kung ang itinuturo sa kanila ng mga apostol ay mula sa salita ng Diyos. Wala na sigurong relihiyon sa buong mundo na kasing sigasig ng mga saksi ni Jehovah sa pagbabahagi ng kanilang mga katuruan. Sana ay ganun din kasipag magbahagi ng salita ng Diyos ang mga tunay na Kristiyanong nananampalataya sa Diyos. Sa kasamaang palad, ang mensaheng daladala ng saksi ni Jehovah ay puno ng pagbaluktot, pandaraya, at maling doktrina. Naway ibukas ng Diyos ang mga puso, mata, at pangunawa ng mga miyembro ng saksi ni Jehovah sa katotohanan ng Ebanghelyo at sa tamang katuruan ng salita ng Diyos. Maaaring ang pinakamahalagang pagkakahalintulad sa pagitan ng mga ebanghelikong Kristiyano at saksi ni Jehovah ay ang paniniwala sa Biblia bilang pinakamataas na otoridad na nagmula sa Diyos sa mga isyu tungkol sa Kanya at sa Kanyang inaasahan para sa tao. Habang maaaring iba ang pangunawa natin sa mga bagay-bagay, kapuri-puri ang mga saksi ni Jehovah pagdating sa kanilang pagtitiwala at masusing pag-aaral ng banal na kasulatan upang makilala ang Diyos at malaman ang Kanyang kalooban. Gaya ng mga Bereans, dapat tayong maging matalino sa pagsusuri sa lahat ng bagay sa liwanag ng kasulatan. Sa layuning ito, dapat nating siyasatin ang mga talata ng New World Translation, ang salin ng Biblia na inilathala ng Watchtower Society ng Saksi ni Jehovah, upang linawin ang ilang mga karaniwang maling pangunawa. Tungkol sa pangalan ng Diyos, kinuha ng mga Kristiyano ang kanilang pangalan sa pagiging tagasunod at pagsamba nila kay Hesukristo. Una silang tinawag na Kristiyano sa Antioquia sa panahon ng pangangaral ni Apostol Pablo, mga Gawa 11, talata 26. Paulit-ulit na nilinaw ni Pablo na dapat na magpatotoo ang mga Kristiyano sa mga tao patungkol sa persona ni Kristo at magpatunay tungkol sa kanyang mga itinuro at ginawa. Sa kabilang banda, pinaniniwalaan ng mga saksi ni Jehovah na dapat na ituon ang pagsamba sa tanging sa Diyos Ama lamang, na tinutukoy minsan sa Biblia na Jehovah. Gayunman, ang pangalang Jehovah ay isang pinaghalong pangalan na nilikha ng mga Kristiyano sa pamamagitan ng pagdadagdag ng pantig sa Tetragrammaton, YHWH, na siyang orihinal na salin na kilala natin ngayon na salitang Yahweh sa salitang Hebreyo at Jehovah sa salitang Griego. Kinikilala ng mga ebanghelikong Kristiyano si Jesus bilang Diyos na kapantay ng Diyos Ama, ngunit iba ang gawain sa Diyos Ama. Kinikilala ng mga Kristiyano na ang isa sa mga pangalan ng Diyos ay Jehovah, gayunman, may iba pang pangalan at titulo para sa Diyos na ginamit sa kasulatan upang tukuyin ang Diyos Ama. Itinuturo ng mga saksi ni Jehovah na, di umano, si Jesus ay siya ring si Arkanghel Miguel, at tinatanggihan nila ang kanyang pagka-Diyos. Gaya ng natural na implikasyon, kung paniniwalaan na si Jesus ay hindi Diyos, napakaraming talata sa Biblia ang magkakasalungatan. Gayunman, alam natin na ang salita ng Diyos ay hindi nagkakamali at hindi nito sasalungatin ang kanyang sarili. Kaya nga, dapat nating maunawaan ang salita ng Diyos sa isang paraan na hindi sinasalungat ang kanyang sarili at tapat sa kanyang kapahayagan. Mapapansin na walang magiging pagkakasalungatan sa mga talata ng Biblia kung kikilalanin si Jesus bilang Diyos at anak ng Diyos, ang perpektong kapahayagan ng Diyos sa anyong tao, na isinantabi ang kanyang mga karapatan bilang Diyos upang maging lingkod ng lahat para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Narito ang mga talata na nagpapatunay na si Jesus ay Diyos ayon sa kasulatan. Ang tungkol sa kaluwalhatian ng Diyos. Mga talata patungkol sa Diyos Ama. Isaias 42, talata 8. Ako si Yahweh, yan ang aking pangalan, walang makakaangkin ng aking karangalan, ang papuri sa akin, hindi sa Diyos-Diyosan. Isaias 48, talata 11. Ang karangalan ko'y tanging akin lamang, walang makakahati kahit na sinuman. Mga talata patungkol kay Jesus. Juan 8, talata 54. Kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, walang kabuluhan iyon. Ang nagpaparangal sa akin ay ang aking Ama, at sinasabi niyong siya ang inyong Diyos. Juan 16, talata 14. Pararangalan niya ako, sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin ang ipahahayag niya sa inyo.
Juan 17, talata 1. Ama, dumating na ang oras, parangalan mo na ang iyong anak upang maparangalan ka niya. Juan 17, talata 5. Kaya, Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang kaluwalhatiang taglay ko sa piling mo bago palikhain ang daigdig. Filipos 2, talata 10. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. Hebreo 5, talata 5. Gayon din naman, hindi itinaas ni Kristo ang kanyang sarili upang maging pinakapunong pari. Siya'y pinili ng Diyos na nagsabi sa kanya, "Ikaw ang aking anak, mula ngayon ako na ang iyong ama." Ang tungkol sa tagapagligtas. Tungkol sa ama. Isayas 43, talata 3. Sapagkat ako si Yahweh na iyong Diyos, ang banal na Diyos ng Israel na iyong tagapagligtas. Isayas 43, talata 11. Ako ay si Yahweh, wala nang iba pa, wala nang ibang tagapagligtas, maliban sa akin. Isayas 45, talata 21. Sino ang makakapagsabi ng mga bagay na magaganap? Hindi ba akong si Yahweh, ang Diyos na nagliligtas sa kanyang bayan? Walang ibang Diyos maliban sa akin. Ang tungkol kay Jesus. Lucas 2, talata 11. Isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Mga Gawa 13, talata 23. Sa angkan ng lalaking ito nagmula si Jesus, ang tagapagligtas na ipinangako ng Diyos sa Israel. Tito 1, talata 4. Sumayo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos Ama at mula sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Kanginong pangalan tayo dapat manampalataya? Sinabi tungkol kay Jesus o sa pamamagitan ni Jesus. Juan 14, talata 12. Pakatandaan nyo. Ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa rito, sapagkat babalik na ako sa Ama. Mga Gawa 4, talata 12, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan ng sinumang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Mga Gawa 26, talata 18. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan, at sila'y mapapabilang sa mga taong pinaging banal ng Diyos. Pahayag 2, talata 13. Nalalaman ko kung saan ka nakatira, sa lugar na pinaghaharian ni Satanas, ngunit nananatili kang tapat sa akin. Hindi mo tinalikuran ang iyong pananampalataya sa akin. Juan 20, talata 28. Sumagot si Tomas, "Panginoon ko, at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako?" Juan 20, talata 31. Ang mga nakatala rito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at upang magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Mga Gawa 2, talata 38. Sumagot si Pedro, "Pagsisihan niyo't talikuran ang inyong mga kasalanan, at magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesukristo." Unang Juan 3, talata 23. Ito ang kanyang utos, sumampalataya tayo sa kanyang anak na si Hesukristo, at magmahalan tayo gaya ng iniutos ni Kristo sa atin. Nilikha ba si Jesus o manlilikha? Itinuturo ng saksi ni Jehovah na nilikha ni Jehovah si Jesus bilang isang anghel, pagkatapos nilikha naman ni Jesus ang ibang mga bagay. Ngunit ano ang sinasabi ng Biblia? Ang patungkol sa Ama. Isayas 66, talata 2. Sa lahat ng bagay ako ang may likha, kaya ako ang may-ari ng lahat ng ito. Isayas 44, talata 24. Akong si Yahweh na iyong tagapagligtas, ang lumikha sa iyo. Ako ang lumikha ng lahat ng bagay. Ang patungkol kay Jesus. Juan 1, talata 3. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Kung ang lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan ni Jesus, hindi siya maaaring kasama sa tinutukoy na mga bagay na siya mismo ang lumikha. Pairalin lamang natin ang ating common sense. Ang katayuan, pangalan at titulo ni Jesus at ni Jehovah. Isayas 9, talata 6. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala, at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Pahayag 1, talata 8. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating. Pahayag 1, talata 17 hanggang 18. Huwag kang matakot. Ako ang simula at ang wakas, at ang nabubuhay. Namatay ako ngunit tingnan mo,
Ako'y buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman. Nasa ilalim ng aking kapangyarihan ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Pahayag 2, talata 8. Ito ang ipinapasabi sa iyo ng simula at wakas, ang namatay at muling nabuhay. Pahayag 22, talata 12 hanggang 16. At sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako. Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. Akong si Jesus ang nagsugo sa aking anghel upang ang mga bagay na ito'y ipahayag sa inyo na nasa mga iglesia. Ako'y mula sa angka ni David, ako ang maningning na bituin sa umaga. Pahayag 21, talata 6 hanggang 7. Sinabi pa rin niya sa akin, naganap na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Ang sinumang nauuhaw ay bibigyan ng tubig na walang bayad na mula sa bukal na nagbibigay buhay. Ito ang makakamtan ng magtatagumpay. At ako'y magiging Diyos niya, at siya na may magiging anak ko. Kung si Jehovah ang Alpha at Omega, ang una at huling letra sa alpabetong Griego, ang una at huli ay dapat na tumutukoy kay Jehovah, gaya ng inaangkin ng mga saksi ni Jehovah. Ngunit kailan namatay si Jehovah? Ang tanging una at huli na namatay, at nabuhay na mag-uli ay si Jesus. Hebreo 1, talata 13. Kailanman ay hindi sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, na maupo ka sa kanan ko, hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Ang katotohanan at pagkakaisa. Ang kamatayan ni Jesus bilang handog para sa kasalanan ng tao ay tinanggap ng Diyos Ama dahil sa isang kadahilanan. Ang kanyang sariling katuwiran lamang ang kanyang tinatanggap. Ang katuwiran ng isang tao o isang anghel ay hindi sapat. Hindi nito mabibigyang kasiyahan ang banal at perpektong pamantayan ng kautusan ng Diyos. Si Jesus lamang ang sapat na handog dahil siya ang katuwiran ng Diyos at dahil hinihingi ng kautusan ang pagsasakripisyo ng dugo para sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, nagkatawang tao si Jesus upang maging pantubos sa mga sasampalataya sa kanyang pangalan. Ating pansinin na kung tatanggapin natin na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao, ang lahat ng mga talata na ating unang nabanggit kanina ay madaling tanggapin na totoo at nagkakaisa. Mauunawaan din sila ng malinaw gamit ang sentido komon kung tinatanggap ang kahulugan ng mga talata sa literal na paraan. Gayunman, kung tatangkain natin na ipagpalagay na si Jesus ay hindi Diyos, na siya si Arkanghel Miguel, ang lahat ng mga talatang nabanggit ay hindi totoo, at sinasalungat ng mga ito ang isa't isa, kung uunawain sa kanilang normal na konteksto. Kaya nga, hinihingi ng katotohanan ng salita ng Diyos na magkaisa tayo sa pangunawa na lahat ng kasulatan ay nagkakaisa, magkakaugnay, hindi nagkakamali at totoo. Ang pagkakaisa ng buong kasulatan ay matatagpuan lamang sa persona at sa pagka-Diyos ni Hesukristo. Nawa ay makita natin ang katotohanan ito, kung paano ito inihayag sa buong kasulatan, hindi dahil nais lamang nating unawain ito sa ganitong paraan, at nawa ang Diyos ang tumanggap ng lahat na kaluwalhatian. Kung mayroon kang katanungan o komento tungkol kay Jesus bilang Diyos na nagkatawang tao, maaari mong ilagay ito sa comment section sa ibaba nitong video. Kung handa mo nang ilagak ang iyong pagtitiwala at pananampalataya kay Jesus bilang iyong Diyos na nagkatawang tao at sarili mong tagapagligtas, ay maaari kang manalangin ng katulad nito. Diyos Ama, kinikilala ko na ako ay isang makasalanan at karapat-dapat sa iyong kaparusahan. Kinikilala at tinatanggap ko si Jesus bilang Diyos at aking tanging tagapagligtas. Inilalagak ko ang aking buong pagtitiwala at pananampalataya kay Jesus na nagbuwis ng kanyang buhay para sa akin. Diyos Ama, patawarin mo po ako sa lahat na aking mga kasalanan, linisin mo po ako, at baguhin ang aking buhay. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Maraming salamat po sa iyong kahangahangang biyaya at kahabagan mo sa akin. Ito ang aking dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Hesukristo. Amen. Thank you for watching. If you enjoyed this video, be sure to smash that subscribe button for more worth watching content like this, and turn on the notification bell so you never miss out on any of my future videos. I am inviting you to also watch my other uploaded videos in my YouTube channel. Until next time and see you in the next video.